Tila napasobra ang inom at bidyoke ng marami sa Metro Manila. Sa kabila kasi ng enhanced curfew ng DILG, libo-libo pa rin ang naabutan sa kalsada. Narito ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Sa loob pa lamang ng 2 araw na Oplan Galugad, umabot na sa halos 25,000 ang lumabag sa iba't ibang ordinansa sa Metro Manila. Kasunod ito ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng DILG. Ayon sa NCR Police Office, pinakamaraming violators na naitala ang Southern Police District na nasa higit 12,000. Sakop ng SPD ang Makati, Taguig, Pateros, Pasay, Las Piñas, Muntinlupa at Parañaque City. Sumunod ang QCPD na nasa higit 4,000 violator. Higit 3,300 ang Northern Police District o MPD na hawak ang Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela City. Pang-apat naman ang Eastern Police District o EPD na hawak ang Pasig City, Mandaluyong, Marikina at San Juan City na may 2,775 violators. Ang Manila Police District ang may pinakamababang bilang na nasa 2,400. 8,075 ang mga lumabag sa pag-iinom ng alak at paninigarilyo sa kalsada, habang 2,672 ang mga hinuli dahil nakatambay sa labas na walang damit pang itaas. Umabot naman sa 2,245 na minor de edad ang lumabag sa curfew hours na 10 p.m. hanggang 5 a.m., habang 584 ang mga nagkakaraoke na lagpas sa itinakdang oras na alas 10 ng gabi. Sa kabuang bilang ng mga lumabag, 6,369 ang pinagmulta, habang 219 ang sinampahan ng reklamo. Meron po din mapokolekta ang ating mga local government units na nasa 5,674,750,750 kung sakasakali man po ng lahat ng ito ay magbabayad. Nanawagan ng mga otoridad sa publiko na sumunod sa mga ordinansa para maiwasan ang huli at multa. Target ng DILG na ipatupad ang Oplan Galugad sa buong bansa. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.